Ngayon naman, let's talk about pet vaccination. Ano po ang pet vaccination at ano yung mga dapat na mga important na malaman namin about it? Ang pet vaccination, binibigyan natin ng protection ng mga alaga natin sa mga sakit na common dito sa Pilipinas. For example, itong anti-rabies. Yung standard na magbibigay nito is around 3 months. Pero depende din sa mga protocol ng bawat vet ginagawa nila kasi may iba ding bakuna na binibigay. For example, yung pinaka-common ngayon, yung 5-in-1. Yung laman ng 5-in-1 na yan ay pinakauna is si parvo. Yun. Ang sintomas ng parvo, number 1 dyan ay pagsusuka at saka pagtatae. Tapos sa kalaunan, ang mangyari, magtatae na ng dugo. Kadalasan na tinatamaan ng parvovirus is 1-year-old below, pero yung pinaka-critical talaga is yung 6 months below. Sinisira kasi ng parvovirus is yung intestine at saka stomach. Kaya pag ayaw na kumain ng alaga natin, mas maganda tumawag na ng vet o pumunta na ng vet para maagapan pa. Yung next na laman ng 5-in-1 is si distemper. Si distemper, ang kadalasan na tinatamaan nito ay all ages. Hindi katulad ng parvovirus na 1-year-old below. Itong sakit na to, tinatawag din itong airborne. Ibig sabihin, nakakaalat siya kahit saan kasi nasa hangin lang siya. Ayan, kaya napaka-delikado din. Tapos yung sintomas din nito, pag-uubo, pagsisipon, tapos minsan naman nanginginig yung mga kalamnan nila o yung bunganga nila o naglalaway, akala mo asong bulol, ganon. At saka minsan naman yung sa post nila, minsan naman naninigas. Tapos yung pangatlo, si leptospirosis, siya lang yung iba sa lima kasi si leptospirosis ay bacteria yan. Tinatawag yan na bacteria na spirochetes. Parang ano siya, parang screwdriver siya na tumatama doon. Kadalasan na tinatamaan niya ay yung kidney. Yung sakit na leptospirosis, siya yung tinatawag na zoonotic disease. Ibig sabihin, pwede siyang mapasa sa human to animals, then animals to human. Yung sintomas niya ay yung paninilaw, tsaka yun, ayaw pa rin kumain. Kung suspected yung alaga natin ng leptospirosis, tapos tayo ay exposed sa kanya, tapos meron na tayong ibang naramdaman sa sarili natin, mas maiging magpa-konsulta na din tayo sa doktor ng tao. Tapos yung kasunod na laman ng 5-in-1 is yung si adenovirus or si hepatitis. Yung tinatamaan naman nun ay yung liver. Yung panghuling bakuna ay si para-influenza. Kung ihalin tulad natin sa tao, yung flu natin, yung biglang uminit at saka biglang umulan, tapos nagkakasipon tayo. Yun yung comparison doon. Yung pagsisimula ng bakuna ng 5-in-1, yung pinaka-standard dyan ay around 6 weeks, pwede na yung ibigay. Tapos yung ibang bakuna naman, pagkatapos ng 5-in-1, yung binibigay ng mga veterinaryo, yung tinatawag na kennel cough. Yung pagsisimula ng bakuna ng kennel cough, around 4 months, pwede na